Sa pagpanaw ni Doña Sofia, isang mapagmataas ngunit dating maginhawang may bahay, ang naiwan lamang kay Aling Sinta. Ang kanyang tapat na tagapagsilbi ay isang bahay na gawa sa putik at isang lupang nasusunog sa ilalim ng araw bilang kapalit ng 12 taong paglilingkod. 12 taon mapagtitiis, pagtalikod sa sariling mga anak upang alagaan ang isang matandang babaeng may pagkamasungit, isang trabahong walang ibang nanaising gawin. 12 taon ng walang tulog na gabi. Pagtitiis sa masasakit na salita at paniniwala na balang araw ay may kapalit ang ganitong katapatan. Sa kanyang huling hininga, hinawakan ni Doña Sofia ang kamay ni Sinta at bumulong, "Huwag kang mag-alala, anak. Nakaayos na ang lahat para sa iyo. Makukuha mo ang nararapat sa iyong pagsisikap." Lubos na pinaniwalaan ni Sinta ang masalitang iyon. Ngunit sa arongang pagbabasang kanyang huling habilin, habang ang kanyang nasakim na anak ay namana ang mamalalaking bahay, mamahaling sasakyan at kumikinang na alahas para lamang sa kanya, ay naiwan ang isang abandonadong bahay na putik sa gitna ng tigang na lupain, isang guho na walang tubig, walang kuryente, walang pag-asa. Kinutya siyang maanak ng kanyang dating amo sa harap mismo niya. "Masiyahan ka sa iyong tambakan," sigaw nila, at pinatalsik siya palabas nun din. Nang dumating si Sinta kasama ang kanyang 3 maliliit na anak sa lugar na tila kinalimutan ng Diyos, siya ay napayak sa nakitang mapader na bitak-bitak, bubong na kalawangin at tigang na lupain na abot tanaw. 12 taon ng sakripisyo para lamang sa ganito. Ngunit isang gabi, habang sinisikap niyang ayusin ang pader na malapit ng bumaksak, nakarinig siyang isang nakakakilabot na tunog, isang malalim na pagkaluskos, tila isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nang matanggal ang isang piraso ng putik sa pader, nakita niya ang isang bagay na hindi nararapat na naroon, isang bagay na nakatago, isang bagay na babago sa lahat. Ang matutuklasan ni Sinta ay magpapapagsisihan sa bawat tawa, sa bawat pangungutya, sa bawat paghamak ng gasakim na anak, dahil kung minsan ang katarungan ay nagmumula sa pinakamalayo mong inaasahan, nagtatiyaga ang nga daliri ni Aling Sinta sa ibabaw ng puting spray. Ang kanyang nga daliri ay baluktot na dahil sa rayuma at malamig na parang marmol. Hinahanap nito ang kamay ni Doña Sofia na may pagmamadaling hindi na niya ipinakita sa mga buwan. Sa labas, ang hanging Pebrero ay humahampas sa malalaking bintana ng kanilang mansyon sa Joglo, gitnang Yogyakarta. Ngunit sa loop ng silid, halos walang marinig maliban sa putol-putol na pahinga ng matanda at ang ugong ng lumang pampainit. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Doña Sofia. Ang kanyang tinig ay garalgal habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Sinta nang may hindi inaasahang lakas. "Nakayos na ang lahat para sa iyo. Makukuha mo ang nararapat sa iyong mga taon ng pagsisikap." Naramdaman ni Sinta ang pagbigat ng kanyang lalamunan. 12 taon. 12 taon ng pag-aalaga sa babaeng ito na mahirap pakisamahan, madalas sumigaw sa pinakamaliit na bagay at magreklamo kahit sa tubig na inihahain sa kanya. 12 taon ng pag-iwan sa kanyang maanak sa pangangalaga ng kapitbahay, pagmamadaling umuwi sa hating gabi dahil sa pagkakasakit o paghahangad ng kanyang amo. 12 taon ng paglalabang ng spray, paghahanda ng sabaw ng manok at espesyal na lugaw, pakikinig sa pare-parehong mapait na kwento tungkol sa pamilya na hindi man lang dumadalaw. "Magpahinga na po kayo, Aling Sofia," mahinang sabi ni Sinta, pinupunasan ang noong matanda gamit ang basang tela. "Huwag na po nating pag-usapan iyan ngayon." Ngunit umiling si Doña Sofia. Ang kanyang nga malalim na mata ay kumikinang sa determinasyong katulad ng kapangyarihan. "Makinig ka sa akin ng mabuti, ang nga anak ko ay parang maulupong. Huwag kang magtiwala sa kanila. Ngunit ikaw ay nanatili noong lahat sila ay umalis." Lumuluha ang kanyang tinig. "Ang abogado ko ay may mga tagubilin, nakaayos na ang lahat." Nang gabing iyon, bumigay na ang huling hininga ni Doña Sofia.
Tinakpan ni Sinta ang kanyang nga mata gamit ang nanginginig na kamay at umupo sa tabi ng kanyang higaan hanggang sa madaling araw. Nagdarasal ng mahina habang ang lampara ay unti-unting lumilipas. Hindi siya umiyak. Nakaramdam siyang kakaibang kawalan sa kanyang dibdib na parang nawalan siyang isang taong hindi naman niya kailanman naging kanya, ngunit pinaglaanan niyang buong pagtanda niya. Dumating ang maanak kinabukasan. Si Rendra, sa kanyang mamahaling abo na suit at sunglasses, ay pumasok na parang siya ang may-ari ng mundo. Sa kanyang likuran ay si Dewi, mabango at nakasuot ng itim, ngunit walang bakas ng luha sa kanyang mamata. At ang bunso, si Fajar, na nakakunot ang noo at tinitingnan ang telepono bago man lang bumati. Wala ni isa ang nagtanong tungkol sa kanilang ina, wala ni isa ang lumapit sa kanyang bangkay. Si Rendra ay dumiretso sa opisina at sinimulang tingnan ang madokumento. Si Dewi naman ay lumibot sa bahay, itinuturo ang makasangkapan at mga painting na parang nahati-hati na niya ang maito. Si Fajar ay nanatili sa kusina, gumagawa ang kape habang nakikipag-usap sa telepono tungkol sa mabilisang pagbebenta ng mga ari-arian. Si Sinta ay nanatili sa gilid, tahimik na naglilinis, nahahanda ng pagkaing ipapakain sa mga taong walang pakialam na mag-organisa. Naramdaman niya ang mabigat at mapanghamak na tingin ng mga magkakapatid na parang isa siyang lumang kasangkapan na hindi pa napagpasyahan kung itatapon o ibebenta. Ang libing ay naging maikli, kakaunti ang dumalo. Si Doña Sofia ay nabuhay ng napakatagal na nakakulong sa kanyang kapaitan kaya halos wala na siyang kaibigan. Ang maanak ay nakatayo ng matigas sa harap ng kabaong, mas nag-aalala sa pagpapakita ng kanilang sarili kaysa sa pagpapaalam sa kanilang ina. Ang tunay na bagyo ay nagsimula 3 araw pagkatapos sa opisina ng abogado ni G. Hendra. Ang opisina ay mabangong lumang papel at pinakinis na kahoy. Ang abogado, isang lalaking nasa mga 60 taong gulang na may kulay abong bigote at formal na kilos, ay nagpapapasok sa kanilang lahat at inanyayahang umupo. Si Rendra, Dewi, at Fajar ay umupo sa mga pangunahing upuan. Si Sinta ay nakatayo malapit sa pinto, hindi sigurado kung dapat ba siyang naroon. Maupo po kayo. Aling Sinta, sabi ang abogado sa neutral na tinig, itinuturo ang isang upuan sa likuran. Kasama rin po kayo sa huling abilin. Nagsitinginan ang 3 magkakapatid sa kanya. Nagtaas ng kilay si Dewi na perpektong nakaguhit, tumawa ng bahagya at mapanghamak si Fajar. Si Rendra naman ay kumunot lamang ang noo, na parang ang presensya ni Sinta ay isang paghamak. Binuksan ni G. Hendra ang folder at nagsimulang bumasa sa monotonong tinig. Para kay Rendra, ang malaking Joglo House sa Yogyakarta na nakakahalaga ng 3 milyong piso kasama ang pangunahing savings account. Para kay Dewi, ang apartment sa Surabaya, ang Toyota Alphard at ang koleksyon ng mga alahas na mana mula sa kanyang lola. Para kay Fajar, ang manga investment sa stock market at isang villa sa Semarang. Nakikinig lamang si Sinta na parang taong nakakarinig ng ulan, wala siyang inaasahan, marahil kaunting pera lang, sapat upang bayaran ang isang taong pasukan ng kanyang maanak, marahil ilang lumang kasangkapan na maari niyang ibenta. Uminto sandali ang abogado. Nagbaliktad NG Paina at umubo. Para kay Aling Sinta Nurhaliza, tapat na empleyado sa loob nga 12 taon, iniwan ni Doña Sofia ang pagmamay-ari ng lupa at gusali na matatakpuan sa KM 18 patungong Gunung Kidul, may sukat na 2 ektarya. Ganap na katahimikan sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay sumabok sa tawa si Fajar, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa mga dingding ng maliit na opisina. Bahay na putik kung saan inang nanay niya itinatago ang mga lumang gamit niya. Sigaw niya na hindi mapigilan. Tinakpan ni Dewi ang bibig gamit ang kamay, ngunit hindi maitago ang kanyang mapanghamak na ngiti. Umiling si Rendra na parang kinukumpirma lamang ang isang bagay na pinahihinalaan na niya. Wala yan kahit 2 milyong piso, sabi niya nang may pakasuklam. Halos gumuho na, walang dumadaloy na tubig, kahit sertipikong lupa ay hindi malinis.
Naramdaman ni Sinta ang pagkawala ng dugo sa kanyang mukha. Ibinigay sa kanya ng abogado ang isang folder na may mga dokumento at isang kalawangin na susi. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na kamay. Hindi pa rin niya lubos maintindihan ang nangyari. Maari na po kayong umalis kung nais ninyo, Aling Sinta, sabi ng abogado na may blanko ngunit tila nahahabag na tingin. Nagsimula na ang prosesong paglilipat sa legalidad pagmamay-ari ninyo ang gari-arian. Sa labas ng opisina, sa pasilyo, hinabol siyang makakapatid. Huminto si Rendra sa harap niya, humaharang sa kanyang daan. Amoy mamahaling pabango siya at isang bagay na mas madilim, parang paghihiganti. Makinig ka sa akin ng mabuti, sabi niya sa mababa ngunit nagbabantang tinig. Hindi ko alam kung ano ang ipinagbilin mo sa isipan ng nanay ko, ngunit huwag mong akalain na makukuha mo pa ang iba. Pambihira ang lupa na iyan. Kung susubukan mong kunin ang anumang bahagi ng mana na ito, dudurugin ka namin sa korte. Lumapit si Dewi, tinitignan siya mula ulo hanggang paa, na parang insektong kanyang kinasusuklaman. Magpasalamat ka na binigyan kang kahit ano at umalis ka na. Mayroon ka pang bukas para kunin ang mga gamit mo sa bahay at huwag mong susubukang kunin ang anumang hindi sa iyo. Tumawa muli si Fajar. Isang tawang puno nga, paitan na narinig na niya sa buong linggo. Masiyahan ka sa iyong bahay na putik, Sinta. Sana ay sapat na ito para mabuhay ka. Dahil dito, hindi ka na makakapagtrabaho pa. Nang gabing iyon, isiniksik ni Sinta ang kanyang kaunting gamit sa dalawang lumang maleta. Ang kanyang mag-aanak, si Aisha, 11 taong gulang, si Rizky, 9 taong gulang, at ang maliit na si Aditya, 6 taong gulang, ay nakatingin sa kanya mula sa pintuan ngang kanilang naging kwarto sa silid ng mga utusan sa loob ng maraming taon. Alis na tayo, Mama, tanong ni Aisha sa maliit na tinik. O mga anak, alis na tayo, saan tayo pupunta? Lumunok si Sinta, naramdaman ang bigat ng susi sa kanyang bulsa. Wala siyang sagot, ang tanging hawak niya ay isang piraso ng lupa na hindi niya alam. Sa isang lugar na inilarawan ng mga anak ng kanyang amo bilang tambakan, sinabi niya sa kanila habang sinusubukang ngumiti. Ngunit ng gabing iyon, habang natutulog ang kanyang mga anak, umupo si Sinta sa gilid ng kama at tahimik na umiyak. 12 taon. 12 taon ng katapatan, sakripisyo. Mga gabing walang tulog para sa isang taong hindi naman siya minahal at ito ang naging kapalit. Isang bahay na putik na mas mababa pa ang halaga sa mga alahas na minana ni Dewi. Kinaumagahan, sumakay sila sa unang bus palabas ng bayan. Ang biyahe ay tumagal ng 3 oras sa mga sekundaryang kalsada. Papalayo sa lungsod at papasok sa isang lambak kung saan ang tanawin ay naging mas tuyo, mas mahirap. Tinitignan ng mga bata ang labas sa katahimikan. Nararamdaman ang pagbabago sa hangin, sa lupa at sa mga damong tinik. Sa isang maalikabok na kanto, kung saan halos wala ng anuman kundi isang bakanteng tindahan at isang nakatagilid na posteeng kuryente, ibinaba sila ang driver. Tinanong ni Sinta ang tungkol sa KM-18. Isang matandang lalaki na nakaupo sa labas ng kanyang silong ang nakturo sa isang daanang lupa na nawawala sa pagitan ng mga puno ng mahogani. Doon po, ma'am, mga 12 kilometro pa, ngunit wala naman pong anuman doon. Bahay na luma na po at walang tao. Dinala nila ang kanilang maleta at naglakad sa ilalim ng nakakapasong araw ng Marso. Ang hangin ay nagbubuhat ng alikabok na dumidilim sa kanilang mga mata. Si Aditya ay nagrereklamo sa init, uhaw at masakit na paa. Si Aisha ay tumutulong sa kanyang ina na dalhin ang isang maleta, kinagat ang kanyang labi upang hindi maiyak. Si Rizky naman ay naglalakat na nakayuko, na parang may alam siyang kahindik-hindik na naghihintay sa kanila. At pagkatapos ay nakita nila ito sa dulong daan. Sa pagitan ng mga tuyong damo at basag na lupa ay nakatayo ang isang mababang gusali na may maitim na pader na putik at isang kalawangin na bubong na yero na puno ng mga butas. Ang mga bintana ay walang salamin, tanging mga itim na siwang na parang mga walang laman na butas ng mata.
Ang pinto ay nakabitin sa isang bisagra na nakatagilit, halos hindi na tumatayo. Sa palihit nito, wala nang iba pa. Walang puno, walang kapitbahay, walang bakas ng buhay, tanging ang katahimikan at kasawian. Naramdaman ni Sinta ang panghihinangang kanyang mabinti. Hindi ito bahay, ito ay guho. Isang halos bumabaksak na balangkas ng putik. Mama, bulong ni Aisha, luha ang tumutulo sa kanyang pisngi. Dito po tayo titira, hindi makasagot si Sinta. Nakatayo siya sa gitnang kalsada. Ang kalawangin na susi ay nakakuyom sa kanyang kamao, nakatingin sa istrukturang parang nanunuya sa kanya, nanunuya sa kanyang nga pangarap, sa lahat ng kanyang isinakripisyo. At pagkatapos, mula sa isang lugar sa loob ngang bahay, narinig niya ang isang kaluskos, isang tuyong tunok na parang may nabasag o bumaksak o parang may gumalaw sa loob. Lumapit ang mga bata sa kanya, takot. Ang hangin ay humihihol ngang malakas, ginagawang bumangga ang nakatagilit na pinto sa balangkas na may mahinang tuno na umaling-aungaw sa walang laman na lambak. Naglakat si Sinta pasulong. Ang kanyang puso ay tumitibo sa kanyang lalamunan. May mali sa bahay na ito. Itinulak ni Sinta ang pinto ng dahan-dahan. Ang kahoy na lumobo dahil sa kahalumikmikan at oras ay dumudulas sa lupa na alikabok na nakpapaubo sa kanila. Ang liwanag ng tanghali ay tumatagos sa mga butas sa bubong, lumilihang ang mga gintong linya sa madilim at walang laman na interior. Ang amoy ang unang sumalubong sa kanila. Amoy basa na lupa, isang matamis at nabubulok na amoy na nanggagaling sa mga pader. Ang sahig ay kinilala na lupa, hindi pantay na may mga bitak na kumokonekta mula sa dulo hanggang sa dulo. Sa gitna ay ang mga labingang dating mesa. Ang mga nabubulok na tabla ay nakasalansan sa isang sulok. Ang isang lumang kutson na walang spray ay sumasakop sa ibang sulok, may mansa at punit na may nakalabas na dilaw na kapas. Mama, ang baho po, reklamo ni Aditya, tinatakpan ang kanyang ilong. Inilagay ni Sinta ang maleta malapit sa pasukan at naglakat ng dahan-dahan sa nag-iisang malaking silid na bumubuo sa gusali. Ang mapader na putik ay nabitak, may mga pirasong ang lupa na nahuhulog sa iba't ibang lugar. Nakikita niya ang matuyong kahoy at dayami na nakakabit sa ilalim ng panlabas na layer. Sa sulok ay isang maliit na kalawangin na pugon na may 3 itim na bato sa paligid nito. Dito ang apoy ay minsang nagliliyab. Walang banyo, walang kuryente, walang dumadaloy na tubig. Lumapit si Aisha sa isa sa mga bintanang walang salamin at tumingin sa labas. Ang tanawin ay pareho sa lahat ng direksyon. Tuyong lupa, mababang mga damo, malawak at walang laman na langit. Walang makitang kapitbahay, walang marinig maliban sa hangin na humuhuni sa mga siwang gusali. Gaano po katagal tayo dito? Tanong niya sa nanginginig na tinik. Nais ni Sinta na sumagot ng may pag-ali, ng may pag-asa para sa kanyang nga anak, ngunit ang masalita ay natigil sa kanyang lalamunan. Bumaling siya upang hindi nila makita ang kanyang pagya at naglakad patungo sa likurang pader, inilagay ang palat sa malamig at magaspang na putik. 12 taon, mga anak. 12 taon para dito, sabi niya sa wakas. Pinupunasan ang kanyang mapisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Napapagod na si Mama. Mga anak, ayusin natin ang makakaya natin para sa araw na ito. Bukas, tingnan natin kung ano ang gagawin. Ginugol nila ang hapon sa pagsisikap na gawing mas kaya-aya ang lugar. Nilinis ni Sinta ang lupa gamit ang isang kumpol na tuyong sanga na kanyang nakita sa labas. Si Rizky ay tumulong sa pagtanggal ng bulok na kutson. Hinila ito palabas sa bakuran kung saan nila ito iniwan sa ilalim ng araw. Nilinis ni Aisha ang mga bato sa pugon habang si Aditya ay nangongolekta ng mga sanga upang gumawa ng apoy. Habang ang araw ay nagsisimulang lumubog, biglang dumating ang lamig. Nagbigay si Sinta ng apoy gamit ang mahuling pahina ng lumang diaryo na nasa maleta niya at ang mga tuyong sanga na kinalap ni Aditi. Ang maliit, nanginginig na apoy ay halos hindi nakpapainit sa silid. Umupo ang mabata sa paligid nito. Nakabalot sa 2 kumot,
May kumakalam na sikmura dahil sa gutom. Nakabili si Sintang tinapay at 2 latang tempe at tofu sa tindahan sa kanto. Pinainit niya ang pagkain sa isang nabubulok na kaldero na kanyang nakita sa likuran ng bahay at hinati ang tinapay sa kanyang nga anak. Kumain sila habang nakatingin siya sa apoy. Nakikinig sa mga kaluskos ng lumang kahoy at sa hangin na humahampas sa mga maluwag na tabla sa bubong. Bukas po, pwede na po tayong bumalik sa lungsod? Tanong ni Aditi na puno ang bibig. Hindi, mga anak, wala na tayong bahay doon. Pero dito rin, wala rin tayong bahay, sabi ni Rizky sa nakakawasak na lohika ng isang bata. Jejeje, pangit itong lugar na ito. Lumunok si Sinta, naramdaman ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ito lang ang mayroon tayo at magiging mayos din tayo. Tingnan ninyo, ngunit habang tuluyang lumalamon ang gabi, alam ni Sinta na siya ay nagsisinungaling. Silang 4 ay natulog sa sahig sa ibabaw ng mga kumot na nakalatag malapit sa namamatay na mga baga. Ang lamig ay pumasok sa mga bitak sa pader at sa mga butas sa bubong. Hinalikan ni Sinta si Aditya sa kanyang dibdib, naramdaman kung paano ito nanginginig. Sina Aisha at Rizky ay nagyakapan sa kabilang panik. Walang makatulog ng maayos. Sa bawat paghihip ng hangin, ang buong bahay ay tila bumubuntong hininga na parang babagsak na. Tumingala si Sinta sa madilim na bubong kung saan ang nga bituin ay sumisilip sa nga butas sa yero. Nagdasal siya ng tahimik sa mga putol-putol na salita na halos hindi makabuong ang kahulugan. Doña Sofia, bakit mo ginawa ito sa akin? Ano ang nagawa ko para mapunta sa ganito? Ngunit tanging ang hangin lamang ang sumagot, humihihol sa pagitan ng masiwang. Ang mga sumunod na araw ay isang patuloy na pakikipaglaban-laban sa kawalan ng pag-asa. Sinikap ni Sinta na ayusin ang mga pader hanggat makakaya niya. Hinahalo niya ang putik sa tubig sa isang kalawangin na balde na kanyang nakita sa bakuran at inilalagay ito sa pinakamalaking mabitak. Ngunit ang bagong tuyong putik ay hindi pantay na natuyo, nahuhulog sa mga piraso kinabukasan. Ang bubong ay tumutulo sa tuwing may mga ulap na dumadaan. Binabasa ang sahig at ginagawang malapot na putik ang lupa. Naglakad siya patungo sa kanto upang mahanap ng trabaho. Sabi nila, sa kalapit na nayon, 10 kilometro pa marahil ay makakahanap siyang trabaho sa mga tindahan o sasakahan. Ngunit walang transportasyon, walang pera para sa bus, imposible na makarating doon. Sinubukan niyang magtanim ng maliit na hardin sa bakuran gamit ang maguto na ibinigay ngang isang lalaki sa kanto dahil sa awa. Ngunit ang lupa ay kasing tigas ng bato, tuyo at basag. Ang ilang magabuto na nagawa niyang itanim ay hindi tumubo. Naubos ang kanyang ipon sa nga 2 linggo, tinapay, tempe, kaunting kanin, kandila wala na. Ang mga bata ay naging payat. Si Aisha ay tumigil sa pagtatanong kung kailan sila babalik sa paaralan. Si Rizky ay naging tahimik, nag-isa. Si Aditya ay umiyak gabi-gabi. Isang hapon, habang nakaupo si Sinta sa bakuran na nakatingin sa walang laman na botanaw. Isang lumang pickup truck ang huminto sa harap ng ari-arian. Isang lalaking nasa 50 taong gulang na may sombrerong dayami at nakaputing checkered na damit ang bumaba at dahan-dahang lumapit. Magandang hapon po, ma'am, sabi niya habang tinatanggal ang kanyang sombrero paumanhin sa abala. Ako po sige. Bambang, may sakahan po ako mga 5 kilometro mula rito. Tumayo si Sinta, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa maruming apron. Magandang hapon. Tumingin ang lalaki sa bahay na may hindi komportableng ekspresyon na parang hindi alam kung paano sasabihin ang gusto niyang sabihin. Ganito po, ma'am, kilala ko po ang dating may-aring ari-arian na ito, si Doña Sofia. Ilang taon na po ang nakalipas. Napadaan lang po ako at nais ko lang pong malaman kung interesado po kayong ibenta ang lupang ito. Naramdaman ni Sinta ang isang kislap ng pag-asa. Ibenta. Siyempre, maari niya itong ibenta, makakuhang kaunting pera, pumunta sa ibang lugar, magsimulang muli.
magkano po ang alok ninyo? Tanong niya sa nanginginig na tinig. Kinakamot ni G. Bambang ang likod ng kanyang lig ng may pagkabagabag. Hindi po masyadong mataas ang halaga ng lupa dito, ma'am. Walang tubig na malapit. Hindi po magandang pagtaniman. Ang bahay naman po ay halos wala na. Huminto siya sandali. Maaari po akong mag-alok ng 20,000 piso. Bumaksak ang puso ni Sinta sa kanyang ngapa. 20,000 piso. Wala iyon. Halos hindi sapat upang umupangang isang silid sa lungsod sa loob ng ilang buwan. At pagkatapos, babalik siya sa kalsada na walang trabaho, walang rekomendasyon, na may 3 anak na kailangang pakainin. Pag-isipan ko po, bulong niya. Tumango si G. Bambang, nag-iwan ng isang papel na may numero ng telepono at umalis. Bumalik si Sinta sa loob ng bahay. Ang magabata ay nakaupo sa sahig. Naglalarong nga bato na kanilang kinaliha mula sa abong apoy. Mukha silang marumi, pagod, malungkot. Hindi na sila mukhang mga bata. Mukha silang mga anino. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang patulugin ang mabata, nanatiling gising si Sinta, nakatingin sa mga pader na putik, kinamuhian niya ito. Kinamuhian niya ang bawat bitak, bawat piraso na nahuhulog, bawat patak na tumatagas mula sa bubong. Kinamuhian niya si Doña Sofia dahil sa pagbibigay sa kanya ng ganitong pagdurusa bilang kabayaran. Kinamuhian niya ang kanyang nga anak dahil sa paghamak sa kanya. Kinamuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pagditiwala. Dahil sa paniniwalang ang katapatan ay mayroon pang halaga. Bumangon siya at naglakad patungo sa likurang pader kung saan ang putik ay pinakamabigat na nabitak. Isinandal niya ang kanyang nudon, naramdaman ang magaspang na lamig sa kanyang balat. Ano ang mali kong nagawa? Bulong niya. Ano ang mali kong nagawa at napunta ako sa ganito? At pagkatapos, sa sandaling iyon, ang pader ay nakaluskos. Hindi ang karaniwang kaluskos ng lumang kahoy o ng pahupan ng bahay. Ito ay isang malalim na tunog. Parang may gumalaw sa loob ng pader. Napatakbo si Sinta ngang isang hakbang paatras. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tinitigan niya ang ngabitak sa harapan niya, mas malaki kaysa sa kanyang naalala at tila iba. Parang may puwang sa likod nito. Inabot niya ang kanyang kamay ng maingat at hinawakan ang gilid ng bitak. Isang piraso ng lupa ang natanggal at nahulog sa sahig na may mahinang tunog. Sa likod ng panlabas na putik, hindi ang matuyong kahoy na kanyang inaasahan. Mayroong isang madilim na puwang. Naramdaman ni Sinta ang lamig na dumadaloy sa kanyang likod. Lumuhod siya, nilapitan ang kandila na iniwan niya sa sahig. Ang nangingining na liwanag ay nagbibigay liwanag sa loob ng pader at doon sa kadiliman may kumikinang na metaliko. Nilapitan ni Sinta ang kandila gamit ang nangingining na kamay na ang apoy ay sumasayaw. Naglalabas ng mga hindi regular na anino sa pader. Ang puwang sa putik ay mas malalim kaysa sa nakikita at doon, na nakadikit sa pagitan ng mga tuyong kahoy at ng tumigas na lupa. Mayroong isang parihabang bagay, maitim, na babalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Maingat niyang isinuksok ang kanyang mga daliri, naramdaman ang malamig at kalawangin na metal. Dahan-dahan niya itong hinila, ngunit anumang bagay na nasa loob doon ay mahigpit na nakadikit. Kailangan niyang bunutin ang mas maraming piraso ng putik, palawakin ang bitak hanggang sa may lagay niya ang buong kamay. Ang bagay ay natanggal na may tuyong kaluskos. Inilabas ito ni Sinta, hinawakan ito sa kanyang dibdib habang siya ay nakaupo sa sahig na putik. Ito ay isang kahon na bakal, kasing laking kahon ng sapatos, ganap na kalawangin sa mga sulok na may sinaunang susi na wala namang tumutugma. Mas mabigat ito kaysa sa inaakala niya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas na naramdaman niya ang pagtibok sa kanyang nga templo. Tumingin siya sa kanyang nga anak na natutulog, nakayakap sa ilalim ng kumot. Tahimik sila, nalilito sa malalim na pagtulog nukpagod. Dinala ni Sinta ang kahon sa pugon kung saan ang baga ay nagbibigay pa rin ng kaunting liwanag. Inilagay niya ito sa ibabaw ng bato at naganap sa kanyang magamit hanggang sa makakita siya ng isang lumang kutsilyo. Isinuksok niya ang dulo nito sa kalawangin na susi at itinulak ng malakas.
Ang susi ay sinauna, mahina. Sa ikatlong pagsubok, ito ay nabali na may tunong ng metallic click. Binuksan niya ang takip ng dahan-dahan at napahinga ng malalim. Sa lubay may mga banknote, maraming banknote, ang ilan ay naninilaw at luma na may mga denomination na hindi na ginagamit. Unit mayroon ding mga mas bagong banknote, nakarolyo at nakatali sa mga nabubulok ng rubber band. Sa ilalim, nga banknote ay manakabalot na tela, nga alahas, magintong singsing, mga brilyanteng kuwintas na kumikinang sa liwanag na apoy, mga hikaw na may sinaunang disenyo. At sa ilalim ng kahon, nakatupi ng ilang beses, ay isang piraso ng makapal na papel na naninilaw dahil sa oras. Kinuha ni Sinta ang papel gamit ang nanginginig na kamay at binuksan ito ng may pag-ingat, puso. Ang tinta ay kumukupas sa ilang lugar, ngunit mababasa pa rin ito. Ito ay isang sulat na nakasulat gamit ang kamay. Ang sulat ay nanginginig ni Doña Sofia. Sinta kong mahal, sinimulan nito. Naramdaman ni Sinta ang pagniknik ng luha sa kanyang mamata bago niya mabasa ang pangalawang linya. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin hindi mo ibinenta ang bahay. Ibig sabihin, nanatili ka dito, sinisikap na ayusin ito, ipinapakita ang kapakumbabaan at kasipagan na lagi mong taglay. Alam kong gagawin mo ito, mas kilala kita kaysa sa inaakala mo. Ang tinik ni Doña Sofia ay tila umaalingaw-ngaw sa mga magaspang at direktang salita na walang paalam. Ang maanak ko ay mga buitre, Sinta. Alam ko na iyan mula pa noong bata sila. Hindi nila ako kailanman binisita dahil sa pagmamahal, hindi nila ako kailanman pinahalagahan. Gusto lang nila ang pera ko, ang aking mga ari-arian, lahat ng kanilang maagaw. Kung iniwan ko ang pera sa bangko para sa iyo, hahanap silang paraan upang makuha ito mula sa iyo gamit ang mga abogado at pandaraya. Kung bibigyan kita ng mamahaling bahay, itatapon kanila sa kalsada sa araw na iyon. Bumasa si Sinta habang tumutulo ang luha sa kanyang mapisngi, pinapabulaan ang salita. Ang bahay na putik na ito ang lugar kung saan ako ipinanganak, Sinta. Dito nanirahan ang aking ina at ang aking lola bago siya, mga simpleng magsasaka na naglinang lupa noong may tubig pa sa lambak na ito. Nang ako ay nag-asawa at pumunta sa lungsod, itinago ko ang bahay na ito bilang lihim. Hindi ko ito ibinenta. Hindi ko kailanman sinabi sa aking mga anak. Ang lugar na ito ang aking kanlungan, ang tanging bahagingang aking buhay na hindi nila mahahawakan. Nagpatuloy ang sulat na may mas nanginginig na sulat, na parang si Doña Sofia ay malubhang, may sakit nung isinulat ito. Sa loob ng maraming taon, itinago ko dito ang mga bagay na tunay na mahalaga. Hindi lamang ang kahon na ito, Sinta, mayroong higit pa. Higit na ginto na minana ko mula sa aking pamilya, mga alahas na hindi ko kailanman isinuot, pera na itinabi ko nang hindi nalalaman ng aking mga anak. Lahat ito ay nasa mga pader na ito, nakatago sa putik, malayo sa kanilang masakim na mata. Ang halaga narito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa halaga ng isang mamahaling bahay sa Yogyakarta. Marahil ay higit pa. Napahinto si Sinta sa pahinga. Tiningnan niya ang mapader sa paligid niya, ang mabitak, ang mapirasong ang putik na nahuhulog. Gaano pa karami ang nakatago doon. Lahat ay sa iyo, Sinta. Bawat piso, bawat alahas, bawat gramo ng ginto, karapat-dapat ka dito. Inalagaan mo ako nung walang ibang nagawa. Binigyan mo ako ngang kasama noong kinalimutan na akong mundo. Tinalikuran mo ang iyong nga, anak upang paglingkuran, ang nga hangarin ng isang matandang babaeng may kapaitan. Ito ang paraan kong pagbabayad sa iyo at pagtiya na ang aking nga anak ay hindi makakakuhang higit pa sa kinakailangan. Ang sulat ay nagtapos sa ilang huling linya na isinulat na may mas matatag na stroke na parang nabawi ni Doña Sofia ang kanyang lakas upang isulat ito. Huwag kang magiging tanga, Sinta. Huwag mong sasabihin sa kanila ang anuman. Huwag kang maniniwala sa sinuman. Ilabas mo ang lahat ng maingat at gamitin ito upang magbigay magandang buhay para sa iyong maanak. Karapat-dapat sila sa kinabukasan. Ang aking maanak ay mayroon na.
at sinisira nila ito. Paalam, anak, naway pagpalain ka ng Diyos. Ibinolyo ni Sinta ang sulat at pinindot ito sa kanyang dibdib. Umiyak siya ng tahimik, hindi luhang kalungkutan. Ito ay luhang kaginhawahan. Pasasalamat, isang bagay na katulad ng pagtubos. Hindi siya pinagtaksilan ni Doña Sofia. Sa halip, binigyan siya nitong tanging bagay na hindi maaring agawin ng kanyang nga anak, isang lihim. Ngunit ang kaginhawaan ay hindi nagtagal. Tumingin si Sinta sa kahon na bakal, pagkatapos sa mga basag na pader, at naramdaman ang bigat ng sitwasyon na bumagsak sa kanya na parang malaking bato. May hit pa na nakatago sa mga pader. Paano niya ito ilalabas ng walang sinumang makakapansin? Paano kung may dumating at makita siyang sinisira ang mapader? At paano kung ang maanak ni Doña Sofia ay may hinala? Itinago niya ang kahon sa ilalim ng kumot kung saan siya natulog. Tinakpan ito ng kanyang katawan. Hindi siya natulog sa natitirang bahagi ng gabi. Nanatili siyang gising, nakikinig sa bawat tunog ng hangin, bawat kaluskos ng kahoy, bawat tahol nga malalayong aso. Sa madaling araw, nagising ang nabata. Si Aisha ay dumungaw at nagunat, kinukuskos ang kanyang nga mata. Si Rizky ay lumabas sa bakuran upang umihi sa likod ng madamo. Si Aditi ay nakayakap pa rin, kalahating tulog. Gutom na po kayo, mga anak. Hinaplos niya ang gusot na buhok nito. Tumango ito nang hindi binubuksan ang kanyang mamata. Bumangon si Sinta, itinatago ang kahon sa likod ng tumpok ng mga bato sa sulok, tinatakpan ito ng malumang tela. Nahanda siya nga huling natira sa kanila, kaunting malabnaw na kanin at kalahating matigas na tinapay. Kumain ang mga bata sa katahimikan na may walang laman na mata, nasanay na sa gutom. Pagkatapos ng almusal, pinaglaro ni Sinta ang mga bata sa labas. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang suriin ang mga pader nang hindi sila nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sinimulan niya sa pader kung saan niya unang natakpuan ang kahon. Dahan-dahan niyang kumatok gamit ang mga bukong kanyang mga daliri sa iba't ibang lugar. Nakikinig, sa ilang lugar ay siksik, matibay ang tunog, ngunit sa ibang lugar ay tila walang laman, malalim. Pinili niya ang bahagi na tila pinakamalalim malapit sa sahig at nagsimulang magbunot ng lupa gamit ang kanyang makamay. Ang panlabas na layer ay matigas, ngunit sa likod nito ay mas maluwag. Hinugot niya ang malalaking piraso na nabasag sa pagitan ng kanyang nga daliri. At doon sa loob na puwang ay may isa pang kahon, mas maliit kaysa sa una, ngunit pareho ang bigat. Binuksan niya ito na may wild na tibok ng puso, mas maraming pera, mas maraming alahas, at isang bagay na nakabalot sa lumang diaryo. Ang mga sinaw ng gintong barya ay kumikinang kahit sa ilalim ng manipis na alikabok. Tumawa si Sinta. Isang kinakabahang tawa na halos hindi makontrol. May iba pa, mas marami pa, hindi nagsinungaling si Doña Sofia. Ginugol niya ang susunod na 2 oras sa pagsusuri ng bawat pader, kumakatok, nakikinig, nakbubunot ng lupa sa mga lugar na tila walang laman. Nakakita siya nga 4 pang kahon. Ang ilan ay naglalaman ng pera, ang iba ay mga alahas na nakabalot sa tela. Isang kahon ang naglalaman ng mga lumang dokumento. Mga sertipiko na lupa na hindi niya lubos maintindihan, ngunit tila mahalaga. At sa huli, sa ilalim ng pinakamalaking puwang, may maliliit na gintong baras na nakabalot sa talang na palaman. Nang matapos siya, mayroong isang tumpok ng mga kahon at bagay sa gitnang silid. Umupo si Sinta sa sahig na napapalibutan ng lahat ng iyon, sinusubukang iproseso ang kanyang natuklasan. Mayaman siya o may sapat na para mabago ang kanyang buhay, para mabigyan ng edukasyon ang kanyang maanak, para bumili ng tunay na bahay, para hindi na kailanman magutom. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng makina na papalapit. Tumayo siya at tumakbo patungo sa bintana. Isang bagong itim na Fortuner ang dumaan sa daan ng lupa, nagbubuhat ng ulap ng alikabok. Hindi ito ang lumang pickup ni G. Bambang. Ito ay iba, mas malaki, mas mahal,
Naramdaman ni Sinta ang pajelong kanyang dugo, naalala niya ang sasakyan, nakita na niya itong nakaparada sa harap ng malaking Joglo House sa Yogyakarta. Ito ay kay Rendra, ang panganay na anak ni Doña Sofia. Darating siya sa bahay. Tumakbo si Sinta sa gitna ng silid, kung saan nakasalansan ang lahat ng kahon. Ang kanyang makamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya ito mahawakan. Kinuha niya ang una, pagkatapos ang pangalawa. Naghahanap ng desperado ngang lugar upang itago ito. Ang aparador ngang pugon ay sira. Sa ilalim ng kutson ay masyadong halata. Ang makinang sasakyan ay papalapit, bumubulong sa hindi pantay na daan. Mga bata, sigaw niya patungo sa pinto. Pumasok kayo agad. Sina Aisha, sina Rizky at Aditi ay tumakbo papasok na may malaking mata dahil sa pagmamadali ng kanilang ina. Nakaluhot na si Sinta sa likurang pader. Itinutulak ang kahon. Ang makahon sa puwang na kanyang binuksan, tinatakpan ito mulingam, makapiraso ng lupa na nahuhulog, ng tela, ng anumang kanyang makita. Ang kanyang mga daliri ay dumudugo dahil sa sobrang pagkakalmot sa lupa. Mama, ano po ang nangyayari? Tanong ni Aisha na takot. Walang anuman, mga anak. Tulungan ninyo si Mama ng mabilis. Kunin ninyo ang mga tela at takpan natin. Sumunod ang mga bata ng hindi naunawaan. Naktumpo nga malumang tela sa ibabaw ngang sariwang lupa na tinambak ni Sinta upang takpan ang puwang. Ang resulta ay pangit, malinaw, na may nagalaw. Ngunit wala ng oras para sa iba pa. Ang sasakyan ay huminto sa labas na may huni ng preno. Pinunasan ni Sinta ang kanyang nga kamay sa apron at lumabas sa bakuran. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas na naramdaman niya ang pagtibok sa kanyang nga tainga. Bumaba si Rendra mula sa sasakyan na may maitim na sunglasses at isang perpektong puting kamiseta na kabaliktaran ng alikabok ng daan. Sa kanyang likuran ay bumaba ang isang mas batang lalaki. Nakasuot ng suit at may daladalang bag na mukhang abogado. Wow, sabi ni Rendra habang tinatanggal ang kanyang sunglasses at tinitingnan ang bahay na may mapanghamak na ngiti. Kaya pala talaga kayo napunta sa tambakan na ito. Akala ko mayroon kang kahit counting dignidad at ibebenta mo na. Itinaas ni Sinta ang kanyang nga braso, sinusubukang kontrolin ang panginginig sa kanyang nga kamay. Ano po ang kailangan ninyo, Rendra? Dahan-dahan siyang naglakad sa paligid ng bakuran, tinitingnan ang magabasak na pader, ang kalawangin na bubong, ang tuyong madamo. Tahimik na sumunod ang lalaki, nagtatala sa isang notebook. Halika ako upang bigyan ka ng tulong, Sinta. Malaking tulong. Huminto siya sa harap niya, ang makamay ay nasa bulsa. Alam kong wala itong halaga. Alam kong nagugutom ka dito. Nag-usap na kami ng mga kapatid ko at nawa kami sa iyo. Ang salitang awa ay parang pagamak. Hindi ko kailangan ang inyong awa. Tumawa si Rendra, ngunit ito ay isang malamig na tawa. Siyempre kailangan mo. Tingnan mo ito. Wala kang tubig, walang kuryente, walang paraan para mabuhay ang iyong maanak. Gaano katagal sa tingin mo ang makakaya mo dito? 1 buwan, 2. Huminto siya sandali. Bibilhin ko ang lupa, 50 milyong piso, higit pa sa halaga nito. Pagkatiwalaan mo ako, ang 50 milyong piso. Para sa kanya, ito ay malaking pera. Para kay Sinta, bago niya natakpuan ang makahon, ito ay kayamanan, ngunit ngayon hindi ibinebenta. Nagtaas ng kilay si Rendra, nagulat. Pagkatapos ay tumawa siya ng bahagya. Paumanhin, sabi ko hindi ibinebenta. Ang bahay na ito ay akin. Iniwan po ito nganay ko sa akin at maninirahan ako dito. Naging matigas ang mukha ni Rendra. Lumapit siya, lumabag sa kanyang espasyo. Tinitingnan siya mula sa itaas gamit ang malamig na mga mata. Makinig ka sa akin ng mabuti, Sinta. Hindi ko alam kung ano ang ipinagbilin ng nanay ko sa isipan mo. Ngunit ito ay hindi kawanggawa, ito ay negosyo. Kung hindi mo ito ibenta ngayon,
Mauwi ka sa pagmamakaawa sa isang tao na bilhin ito sa halagang 10 milyong piso at sa oras na iyon, hindi na ako interesado. Tinugunan ni Sinta ang kanyang tingin kahit na nanginginig ang kanyang nabinti. Salamat sa inyong alok, ngunit hindi po. Tinangkang pumasok ni Sinta sa bahay, ngunit hinawakan ni Rendra ang kanyang braso ng mahigpit. Naramdaman ni Sinta ang sakit na parang tinik na umakyat sa kanyang balikat. Huwag mo akong talikuran, pambubulalas niya, nilalapit ang mukha sa mukha ni Sinta. Alam mo kung sino ako, alam mo ang kaya kong gawin. Maari kong ipawalang bisa ang ari-arian na ito sa korte. Maari kong patunayan na ang nanay ko ay wala sa katinuan nung ginawa niya ang wasiat na iyon. Maari kitang walang maiwan. Tinitigan siya ni Sinta ng direkta sa mga mata. Naramdaman ang isang madilim at malamig na bagay sa kanyang dibdib. Pakibitaw ako. Tinulak siya ni Rendra, ngunit hindi siya bumaksak. Salup, narinig niya ang pag-iyak ni Aditya. Ang lalaki na may bag na humakbang ng may hindi komportableng pag-ubo. Ginu, baka mas mabuting manahimik na lang po tayo. Pinutol siya ni Rendra nang hindi tumitingin. Ibinigay niya ang kanyang atensyon pabalik kay Sinta. Mayroon ka pang 1 linggo upang pag-isipan ito. Pagkatapos nito, sisimulan ko ang legal na proseso upang ipawalang bisa ang wasiat at ginagarantiya ko sa iyo na mananalo ako. Palagi akong nananalo. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ngunit bago sumakay, huminto siya at muling tumingin sa bahay. Ang kanyang mamata ay lumibot sa pader, bubong, na parang sinusuri ang isang bagay. Alam mo kung ano ang pinakanakakatawa? Bigla niyang sabi, inay ko talaga, kinamumuhian ang lugar na ito. Hindi ko kailanman naintindihan kung bakit hindi niya ibinenta. Sabi niya may mga alaala, ngunit isa lang siyang matandang sentimentista at tanga. Sumakay siya sa sasakyan. 1 linggo, Sinta, pag-isipan mo ng mabuti. Ang makina ay umugong at ang sasakyan ay umikot, lumayo sa daan ng lupa, nag-iwan ng ulap ng alikabok na tumagal ng ilang minuto upang tumahimik. Pumasok si Sinta sa bahay na nanginginig ang ngabinti. Ang mabata ay nakaupo sa sahig, takot, yakap ni Aisha si Aditya na umiyak sa kanyang balikat. Si Rizky ay nakatingin sa pinto na nakakuyom ang mga kamao, na parang gusto niyang makipag-away, ngunit hindi alam kung paano. Sino po sila, mama? Tanong ni Aisha. Wala naman pong mahalaga, mga anak. Umalis na po sila. Ngunit alam ni Sinta na hindi iyon toto. Hindi madaling sumuko si Rendra. At kung magsisimula siyang mag-imbestiga, kung magbabayad siyang abogado, kung magtatanong siya tungkol sa bahay at sa iniwan sa wasiat hindi. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang ilabas ang lahat ng kayamanan mula sa mga pader at itago ito sa ibang lugar bago siya bumalik. At kailangan niyang gawin ito ng mabilis ng hindi nakakakuhang atensyon. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng araw sa pag-impake ng kahon mula sa mga puwang at paghahanap ng mas magandang lugar upang itago ito. Inilibing niya ito sa likurang bakuran sa ilalim ng tuyong puno ng mahogani. Minarkahan ang lugar ng 3 puting bato. Hindi perpekto, ngunit mas mabuti kaysa sa pag-iwan nito sa loob ng bahay. Kinabukasan, naglakad siya patungo sa kanto upang gamitin ang payphone. Tumawag siya kay G. Hendra. Aling Sinta, sabi ang abogado na may pagtataka. Kumusta po kayo? Ayos naman po ang lahat sa aking ari-arian. G. Kailangan ko pong magtanong ng isang bagay. Totoo ba na kayang ipawalang bisa ni Rendra ang wasiat? Mahabang katahimikan sa kabilang linya, sabi niya po, dumating po siya kahapon, binalaan niya po ako. Sabi niya ipapakita niya na wala sa katinuan si Doña Sofia noong pinirmahan niya ito. Napabuntong hininga ang abogado. Aling Sinta, ang wasiat ni Doña Sofia ay matibay. Ginawa ito ng may lahat ng formalidad ng batas, na may mga saksi, na may mga medikal na pagsusuri. Siya ay ganap na may katinuan sa kanyang ginagawa. Maaring subukan ni Rendra na magsampang kaso, ngunit gugugol ito ng maraming pera at malamang na matatalo siya. Malamang, hindi po kayo sigurado. Isa pang pahinto. Sa batas,
Walang ganap na katiyakan, Aling Sinta. Ngunit mayroon kayong 90% na posibilidad na kakampi ninyo. Sa legalidad, pagmamay-ari ninyo ang ari-arian. Nagpasalamat si Sinta at ibinaba ang telepono, ngunit hindi siya panatag. 90% hindi 100% at may pera si Rendra. Ang makoneksyon ng abogado ay mahal. Wala siyang anuman kundi ang bahay na putik at ang lihim na nakalibing sa ilalim ng puno. Ang mga sumunod na araw ay pinagdaanan niya sa patuloy na pagbabantay. Sa tuwing naririnig niya ang makina sa kalsada, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Sa tuwing nakakakita, siya ngalikabok sa abot-tanaw. Lumalabas siya sa bakuran upang tingnan kung sino ang darating, ngunit hindi na bumalik si Rendra. Sa halip, may iba na dumating. Ito ay isang mainit na hapon sa katapusan ngang Marso nang makita ni Sinta ang isang lalaking naglalakad sa kalsada na may mabigat na backpack at tungkot. Siya ay matanda na, mga 70 taong gulang, na may kayumangging balat at isang kupas na sombrero na tila dekada na ang tanda. Huminto siya sa harap ng bahay at tinanggal ang kanyang sombrero, pinupunasan ang pawis mula sa kanyang noo. Magandang hapon po, ma'am, sabi niya sa isang garalgal ngunit magiliw na tinig. Paumanhin sa abala. Ako po si G. Superman. Nakatira po ako sa nayon sa ibaba. Itinuro niya ang timog. Naglalakat lang po ako at nakita ko ang usok. Matagal na pong walang nakatira sa bahay na ito. Bago lang po kayo dito. Tumango si Sinta nang may pagdududa. O, sa akin na po ang bahay na ito ngayon. Tinitigan ni G. Superman ang mapader at bubong at dahan-dahang tumango. Ah, gayon pala. Kaya po kayo ang nagmanamula kay Doña Sofia. Tiningnan niya siya gamit ang pagod ngunit matalas na mga mata. Mabait po siya sa kanyang sariling paraan, mahirap ngunit mabait. Kilala niyo po siya, syempre. Ipinanganak po ako sa lambak na ito. Kilala ko po ang pamilya niya mula pa noong bata ako. Ang kanyang ina, Simbah Amina, ay isang midwife. Tinulungan niya ang panganganak ngaking kapatid na babae. Ngumiti siya ng may nostalgia. Ang bahay na ito ay may kasaysayan, ma'am. Maraming kasaysayan. Naramdaman ni Sinta ang lamig na dumadaloy. Patuloy na tinitigan ng matanda ang makabader na parang kaya niyang makakita sa likod nito. Alam mo ba? Nagpatuloy sige, Superman habang inaayos ang kanyang backpack. May panahon na ang bahay na ito ang pinakamayamang lugar sa lambak. Nagsikap ang pamilya ni Doña Sofia sa ginto. May maliit na ugat sa mga bundok. Hindi malaki ngunit sapat para sa isang disenteng buhay. Huminto siya sandali. Nang matuyo ang tubig at naubos ang ugat, lahat ay umalis. Ngunit sabi nila, hindi kailanman ibinenta ng pamilya ang gintong kanilang naipon. Itinago nila ito para sa mahihirap na panahon. Naramdaman ni Sinta ang pagkatuyong kanyang bibig. Nagtago silang ginto. Tinitigan siya ni G. Superman kakaibang ngiti. Kaya sabi nila, ngunit ito ay mga lumang kwento lamang, di ba? Isinwot niya muli ang kanyang sombrero. Opo, gusto ko lang pong magpakilala. Kung kailangan ninyo ng anuman, tubig o tulong sa pag-ayos, sabihin lang ninyo. Ayaw ko pong makakita ng pamilyang nahihirapan. Bumaling siya at nagsimulang lumayo. Tinawag siya ni Sinta. G. Superman, hintay po. May iba pa po bang nakakaalam ng mga kwento tungkol sa gintong iyan? Huminto ang matanda nang hindi bumaling. Buong nayon po ang nakakaalam, ma'am. Ito ay isang lumang alamat. Walang sinumang nakakapansin. Tumingin siya pabalik sa kanya mula sa ibabaw ng kanyang balikat. Ngunit kung ako po ang inyo, mag-iingat po ako sa kung kanino ninyo ito ikukwento. May mga taong papatay para sa mas kaunti pa niyan at umalis siya, iniwan si Sinta na nakatayo sa gitna ng bakuran habang ang hangin ay nagbubuhat ng alikabok sa paligid niya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sinta. Ang masalita ni G. Superman ay umikot sa kanyang isipan. Buong nayon ang nakakaalam. Kung nalaman ni Rendra ang makwento, kung nagsimula siyang magtanong
Kung naginala siya na mayroong mahalaga sa bahay, bumangon siya ng tahimik at lumabas sa bakuran. Naglakad siya patungo sa puno ngang mahogani kung saan niya inilibing ang mangga kahon at lumuhod, hinahawakan ang bagong araro na lupa. Kailangan niyang plano, kailangan niyang ilabas ang kayamanan mula doon. Ibenta ito ng paunti-unti sa ibang lugar nang hindi nakakakuha ng atensyon. Ngunit pagkatapos ay may narinig siya. Tunok ng makina na papalapit ng mabilis. Tumayo si Sinta na may puso na tumitibok ng malakas. Hindi mga headlight. Ang mga ilaw ay nakapatay. Ang mga sasakyan ay gumagalaw sa kadiliman at direkta silang papunta sa bahay. Tumakbo si Sinta sa bahay. Ang alikabok na binubuhat ng mga sasakyan ay nakikita na sa kadiliman na parang mga anino na gumagalaw sa daanang lupa. Walang oras mag-isip, tanging kumilos, mga bata. Sigaw niya habang pumapasok. Gumising na kayo ngayon. Si Aisha ay agad na nagising na may malalaking mata. Sina Rizky at Aditi ay umungol sa pagkalito na huhulog pa rin sa tulog. Mama, ano po ang nangyayari? Bulong ni Aisha. Lumabas kayo sa likod na bintana. Tumakbo kayo patungo sa magapuno nga hogani. Huwag kayong maingay. Huwag kayong hihinto hanggat hindi kayo tinatawag ni Mama. Ngayon na, Aisha, sumunod ang batang babae. Tinulungan niya si Rizky na bumangon. Kinarga si Aditya na kalahating tulok at silang tatlo ay lumabas sa likod na bintana. Nawala sa kadiliman ngang bakuran. Narinig ni Sinta ang kanilang mayapa na lumalayo sa pagitan ng matuyong damo. Siya ay nag-isa sa bahay na may puso na tumitibo ng mabaliw. Kinuha niya ang isang makapal na tungkot na ginamit niya sa pagalo ang apoy at tumayo sa tabing pinto. Hawa ito gamit ang dalawang kamay. Ang mailawng sasakyan ay nagbibigay liwanag sa mga panlabas na pader. Narinig ni Sinta ang mapintuan na bumubukas, mayapa sa lupa, mahina, madilim na mga tinik. May nakatira dito. Nakita nga amo ang kotse 3 araw na ang nakalipas. May mga damit na nakasabit doon, may tao, sige na, kumatok na tayo. May 3 malakas na katok na nagpapayanig sa nabubulok na kahoy. Buksan mo, Mama, gusto lang naming makipag-usap. Hindi sumagot si Sinta. Mas lalo niyang hinikpitan ang hawak sa tungkot, naramdaman ang matinik na tumutusok sa kanyang palat. Isa pang katok, mas malakas. Alam naming nandun ka sa loob. Buksan mo ang pinto o babasagin namin. Katahimikan. At pagkatapos ay isang brutal na hampas na nakpasigaw sa mga bisagra. Ang pinto ay bumukas sa pagtulak at 3 lalaki ang pumasok na sumusugod na may mga flashlight na nakakasilaw kay Sinta. Ang una ay isang malaki at matipunong lalaki na may itim na t-shirt at sombrero. Ang pangalawa ay mas payat, nerbiyoso, na may tattoo sa braso. Ang pangatlo ay nanatili sa pasukan, mas malaki sa dalawa, na may makapal na kadenang nakasabit sa leg nito. Nandiyan siya. Sabi ngang nakaswot ng sombrero, itinutok ang flashlight sa kanya. Nag-iisa, saan lumabas ang maanak niya. Sumagot si Sinta sa tinik na matatag kahit nanginginig sa loob. Ano ang kailangan ninyo? Tumawa ang lalaking may tattoo. Ano ang kailangan namin? Pareho sa lahat, ma'am, ang ginto. Naramdaman ni Sinta ang pagyeloin J. Kanjang dugo. Imposible. Paano nila nalaman sino ang nagsabi sa kanila? Ang lalaking may sombrero ay naglalakad sa paligid ng silid, nagliliwanag sa mga pader, lupa, mabutas kung saan binunot ni Sinta ang lupa. Tingnan mo, sabi niya na may mapangahas na ngiti. Nagsimula na kayong maganap, nakahanap ka na ba ng anuman o nakatago pa rin lahat? Hindi ko alam ang pinag-uusapan ninyo. Ang pangatlong lalaki, ang malaki na may kadena, ay dahan-dahang pumasok at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Mayroon siyang malalim na tinik. Kalma, mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Huwag mo kaming isipin na mga tanga. Buong nayon ang nakakalam ng kwento tungkol sa bahay na ito. Ang gintungang pamilyang Kartini ay itinago mula pa noong ilang henerasyon. Ang matandang Superman ay malaki ang bibig. Sinasabi niya sa kalahati ng coffee shop na may bagong biyuda sa bahay na ito na nakahanap sa mga pader.
Naglalakat siya, kaya sabihin mo sa amin kung nasaan ito, kukunin namin, aalis kami. Walang masasaktan. Napaatras si Sinta hanggang sa ang kanyang likod ay dumikit sa pader. Mas lalo niyang hinikpitan ang hawak sa tungkod. Walang anuman dito, lupa at tambakan lamang. Maari ninyong suriin kung nais ninyo. Ang lalaking may tattoo ay lumapit sa isa sa mga pader at nagsimulang hampasin itong martilyo na kinuha niya mula sa kanyang sinturon. Ang putik ay nabasag sa ilalim ng mga hampas na huhulog sa malalaking piraso. Isinuksok niya ang kanyang kamay sa butas na kanyang binuksan, hinahalo sa pagitan ng mga tuyong kahoy. Wala namang nahanap dito, ungol niya. Subukan sa kabilang panik, sabingang nakasuot ngang sombrero. Sinimulan nilang masira ang mapader ng sistematiko, nagbubukas nga butas saan man, nagbubunot ng lupa gamit ang mga kamay, gamit ang mga kasangkapan, gamit ang anumang bagay. Tinitingnan sila ni Sinta nang walang magawa. Nagdarasal ng tahimik na sana ay walang mahanap ang mga ito. Lahat ay nakalibing sa labas, lahat ay ligtas. Ginugol nila ang 20 minuto sa pagsirang loop ng bahay. Ang mapader ay punong nga butas, ang sahig ay nababalutan ng mapirasong putik, ngunit wala silang nahanap. Ang lalaking may kadena ay bumaling kay Sinta na may mukhang madilim dahil sa pagkabigo. Huling pakakataon, "Ma'am, nasaan na?" Sabi ko na wala namang anuman. Dahan-dahang lumapit ang lalaki hanggang sa maging ilang sentimetro ang layo sa kanya. Naramdaman ni Sinta ang kanyang mabaho at mainit na hininga. "Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong nagsisinungaling sa amin?" Pambubulalas niya. "Nagtatapos sila ng napakasama. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin ninyo sa akin," sabi ni Sinta, tinatanggihan ang kanyang tingin. "Ngunit kung hahawakan ninyo ang kahit isang hiblang buhok nga aking mga anak, isinusumpa ko." "Ano?" Pinutol siyang lalaki na may mapangahas na ngiti. "Ano ang gagawin mo? Hahampasin mo kami ng maliit na tungkot na iyan." Agad niyang inagaw ang tungkot mula sa kanyang kamay at itinapon sa sahig. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang braso at hinila palabas. "Hahanapin natin sa labas. Kung nakalibing, hahanapin natin. At kung hindi ka makikipagtulungan, hahanapin din natin ang iyong mga anak." Nagsusumamo si Sinta, ngunit ang lalaki ay napakalakas. Hinila niya siya palabas sa bakuran kung saan ang dalawa, panglalaki ay nagliliwanag na sa lugar gamit ang kanilang flashlight. Ang lalaking may tattoo ay sinisipa ang mga bato, tinatanggal ang mga damo, sinusuri ang bawat sulok, at pagkatapos ay huminto siya sa harap ng punong mahogani. "Tingnan dito," sabi niya habang lumuluhod. Ang lupa ay bagong araro, sariwa pa. Naramdaman ni Sinta ang pahinto ng kanyang puso. Nagsimulang mahukay ang lalaki gamit ang kanyang kamay. Ang dalawa pang lalaki ay sumali sa pahuhukay ng mabilis, nagtatapon ng lupa sa gilid. Hindi bababa sa 5 minuto, natakpuan nila ang unang kahon. "Ito na," sigaw ng lalaking may tattoo. Inilabas ito ng mahirap. Alam ko." Binuksan nila ang kahon doon. Ang kislap ng ginto at mga alahas ay nagliliwanag sa kanilang masakim na mukha. Tumawa sila. Nagbatukan sila, nagsimulang ilabas ang bawat kahon. Bumaksak si Sinta sa kanyang tuhod sa lupa. Nawala na ang lahat ng iniwan ni Doña Sofia para sa kanya. Lahat ng makakapagligtas sa kanyang anak ay ninanakaw sa harap mismo ng kanyang mata. Dalhin ang lahat sa sasakyan, utos ang lalaking may kadena. Mabilis bago may dumating. Ngunit pagkatapos ay narinig nila ang tunog nga isa pang sasakyan. Napakalakas na mga spotlight na nagbibigay liwanag sa buong lugar. Ang tatlong lalaki ay natigilan. Ang lalaking may kadena ay naglabas ng kutsilyo mula sa kanyang sinturon. "Sino yan?" Isang patrol car ng pulis ang huminto sa harap ng bahay. Dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme at flashlight ang bumaba. Ang isa ay mas matanda, may kulay abong bigote at kumikinang na badge sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Anong nangyayari dito?" tanong niya sa matatak na tinik. Itinagong lalaking may kadena ang kanyang kutsilyo at ngumiti, sinusubukang magmukhang kalmado.
Wala naman po, sir. Tinutulungan lang po namin ang inang ito na hanapin ang mga nawawalang gamit. Tiningnan ng pulis ang magabukas na kahon, ang ginulong ginto, ang magabutas sa lupa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinta na nakaluhod pa rin, luha ang nasa kanyang mga mata. Totoo po ba iyan, ma'am? Umiling si Sinta. Nananakawan po ako. Pumasok sila ng puwersa. Sinira nila ang bahay ko. Kinuha nila ang lahat. Ang mas batang pulis ay naglagay ng kamay sa kanyang armas. Kayong tatlo sa dingding ngayon. Ang lalaking may kadena ay umatras, sinusuri ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, inakala ni Sinta na lalabanan sila, ngunit pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang makamay. Kalma, sir, hindi namin gusto ng gulo. Huli na para diyan, mga kamay sa sasakyan. Binasag nila ang tatlo, isa-isa. Habang ang mas matandang pulis ay tumulong kay Sinta na tumayo. Ayos lang po kayo, ma'am. Sinaktan po kayo, ang maanak ko, bulong ni Sinta. Sila po ay nagtatago sa mga puno ng mahogani. Tinawag ng pulis ang kadiliman. Si Aisha ang unang lumabas, kinarga si Aditi. Sumunod si Rizky, nanginginig. Tumakbo si Sinta patungo sa kanila at niyakap sila ng mahigpit. Paano ninyo nalaman na dumating kami? Tanong ng lalaking may kadena mula sa sasakyan na may galit na tinig. Ngumiti ang matandang pulis. Si G. Superman ang tumawag sa istasyon kalahating oras na ang nakalipas. Sabi niya may nakita siyang mga kahina-hinalang tao na gumagala. Sabi niya ang bagong biyuda ay maaring nasa panganib. Tiningnan niya si Sinta. Marami pong salita ang matandang iyan, ngunit pinapanatili rin niya ang kanyang mataw. Naramdaman ni Sinta ang panghihinang kanyang ngabinti. G. Superman, ang matandang tila isang sismoso lamang sa nayon ay nagligtas sa kanya. Dinalangam nga pulis ang tatlong lalaki. Bago umalis, lumapit ang senior officer kay Sinta. Ma'am, hindi ito matatapos dito. Magsasalita ang nga taong ito. Sasabihin nila na ang inyong ginto ay nakatago at mas marami pang darating mas masasamang tao. Huminto siya sandali. Ang aking payo, ilabas ninyo ang lahat ng mahalaga dito. Itago sa bangko kasama ang notaryo kahit saan, ngunit huwag iwan sa bahay na ito, hindi ito ligtas. Tumango si Sinta, nasa state of shock pa rin. Umalis ang mapulis, bumalik ang katahimikan sa lamba. Si Sinta at ang kanyang mga anak ay naiwang mag-isa sa bakuran na napapalibutan ng aradong lupa at mga bukas na kahon. Mama, sabi ni Aisha sa maliit na tinig, ano po ang gagawin natin? Tiningnan ni Sinta ang mga kahon, pagkatapos ang bahay na nawasak, pagkatapos ay ang abot tanaw kung saan ang araw ay nagsimulang sumikat sa pagitan ng mga bundok. Tutuluyin natin ang sinimulan natin, sabi niya sa matatak na tinig. Ilalabas natin ang lahat mula dito at magsisimula muli. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin natin ito ng tama. Ginugol nila ang buong susunod na araw sa pagkolektangam nga kahon, paglilinis nito, pagtatalangam nga nilalaman. Nabilang ni Sinta ang 6 na kahon lahat-lahat kasama ang magintong baras at mga hiwalay na alahas. Hindi niya alam kung makano ang eksaktong halaga ng lahat, ngunit mas marami ito kaysa sa nakita niya sa buong buhay niya. Bago maghapon, habang natutulog ang mga bata dahil sa pagod, umupo si Sinta sa bakuran na may mga kahon sa kanyang harap. Kailangan niyang plano. Kailangan niyang protektahan ang kanyang maanak. Ang tunog nga makina ay nakpabalik sa kanya mula sa kanyang iniisip. Isa pang sasakyan. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ang ugong na makina nito. Ito si Rendra. Dumating siya muli at sa pagkakataong ito, hindi siya nag-isa. Bumaba si Rendra mula sa sasakyan, sinundan ng 2 lalaking nakasuot ng suit. Ang isa ay may daladalang makapal na folder, ang isa ay may profesional na kamera na nakasabit sa kanyang lig. Nahanda sila. Tumayo si Sinta, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan nila at ng bahay. Ang mabata ay natutulog pa rin sa loob. Ang makahon
ay nakasalansan sa gilid ng likurang pader na natatakpan ng lumang tarpaulin. Sinta, sabi ni Rendra na may pekeng ngiti. Nakakagulat pa rin na nakita kita dito. Akala ko ay tumakas ka na pagkatapos ng kagabi. Kaya alam niya na, siyempre alam niya, marahil mayroon siyang makontak sa pulisya. Mga taong nagbibigay sa kanyang ang impormasyon. Ano po ang kailangan ninyo ngayon? Tanong ni Sinta. Itinatawid ang kanyang mabraso. Naglakat si Rendra sa paligid ng bakuran. Tinitignan ang magabutas sa lupa. Ang masirang pader ng bahay. Ang kaguluhan. Halika ako upang mag-alok ng isang paraan palabas. Kagabi dumating ang mga magnanakaw. Inatake kanila. Sinira ang iyong bahay. Huminto siya sandali ng may dramatikong epekto. Malinaw na hindi ligtas ang lugar na ito para sa iyo at sa iyong nga anak. Kakilakilabot kung may mas masamang mangyari. Lumapit ang lalaki na may folder. Aling Sinta, ako po si G. Gunawan, kinatawan ng legal ng pamilya. Nagdadala po kami ng opisyal na panukala. Binuksan niya ang folder at naglabas ng ilang dokumento. 100 milyong piso para sa buong ari-arian. Agad na paglilipat. Maaari ka na pong pumirma ngayon at bukas ang pera ay nasa iyong account na. At kung hindi po ako pumirma, tanong ni Sinta, tinanggal ni Rendra ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mamata ay malamig tulad ng yelo. Kung gayon, sisimulan namin ang legal na proseso upang ipawalang bisa ang wasiat. At pagkatiwalaan mo ako, mananalo ako. Mayroon akong masaksi na magsasabi na ang aking ina ay bingi. Mayroon akong doktor na magtatanong sa kanyang kakayahan sa pag-isip. Mayroon akong mga mapagkukunan upang hilahin ka sa korte sa loob ng maraming taon. Ngumiti siya. At habang naghihintay, ikaw at ang iyong maanak ay patuloy na magiging dito sa tambakan na ito nang walang tubig, walang kuryente, walang kinabukasan. Gaano katagal sa tingin mo ang kaya ninyo? Ang lalaki na may kamera ay nagsimulang kumuhang litratong nawasak na bahay. Mga pader na may butas, kalawangin na bubong, mga ebidensya para sa paglilitis. Naramdaman ni Sinta ang pag-alab galit sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito at ang kanyang kapatid ay pinabayaan ang kanilang ina sa loob ng maraming taon. Hindi nila ito kailanman binisita. Hindi sila kailanman nak-alala tungkol dito. At ngayon gusto nilang agawin ang huling bagay na iniwan nito. Ang tanging paraan na siya ay makaganti sa taong talagang nandun para sa kanya. Isa lang, sabi ni Sinta sa matatag na tinig. Hindi ako magbebenta at hindi ako alis. Naging matigas ang muka ni Rendra. Kung gayon, pagsisisihan mo ito. Ano ang gagawin mo? Isang tinig sa likuran nila ang pumutol. Lahat ay bumaling. Sige. Hendra ay nakatayo sa tabi ng isa pang sasakyan na hindi narinig ni Sinta na dumating. Naglakad ang abogado patungo sa kanila na may daladalang bag sa ilalim ng kanyang braso at isang seryosong ekspresyon. Ginu, sabi ni Rendra na nagulat. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Tinawagan ako ni Aling Sinta kahapon. Nabahala ako nang marinig ko ang tungkol sa iyong mapanirang pagbisita. Tiningnan niya ang dalawang lalaking nakasuoteng suit. G. Gunawan, nakataon lang na nakilala ko kayo rito na naninigal sa aking kliyente na may nakakatakot na alok. Ang G. Gunawan ay umubo ng may hindi komportableng pagkilala. Nag-aalok lang po kami ng isang komersyal na alok na legal. Isang alok na may kasamang legal na banta at paninindak. Sagot ni G. Hendra, binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng ilang dokumento. Ngunit dahil nandito na tayong lahat, hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo ang ilang makatotohanan. Isa, ang wasiat ni Doña Sofia ay ginawa 3 taon bago ang kanyang kamatayan noong siya ay ganap na may katinuan. 2, sinuri siyang 2 independenteng doktor na nagpapatunay sa kanyang kakayahan sa pag-isip. 3, pinirmahan ito sa harap ng isang notaryo na may 4 na saksi. 4, nag-iwan siya ng video recording na nagpapaliwanag ng kanyang madahilan na nasa imbakan ng notaryo. Tiningnan niya si Rendra ng direkta sa mga mata.
Bawat pagtatangka na ipawalang bisa ang wasiat na ito ay agad na tatanggihan. At kung patuloy ninyong maninindak si Aling Sinta, magsasampa ako ang kaso para sa paninindak at banta. Napahaluktok si Rendra. Namula ang kanyang mukha. Ang wasiat ay isang kahihiyan. Ang aming ina ay nagpahiya sa amin, ang kanyang maanak, upang bigyan ng lupa na tambakan ang isang katulong. Ang iyong ina ay nagbigay sa inyo nga mamahaling bahay na nakakahalaga ngang bilyong piso, isang apartment, isang villa, mga investment at alahas, sagot ni G. Hendra sa tinik na kasing lamik ngang yelo. Hindi kayo napahiya. Binigyan kayo ng mapagbigay na regalo bilang kanyang mga anak, bagaman hindi kayo kailanman kumilos tulad ng mga anak, at kung kayo ay lubos na nababagabag na si Aling Sinta ay natanggap ang ari-arian na ito, itanong sa inyong sarili kung bakit ang inyong ina ay naramdamang karapat-dapat siya na higit na konsiderasyon kaysa sa inyo. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat at hindi comfortable. Ang lalaki na may kamera ay tumigil sa pagkuhang litrato. Inayos ni G. Gunawan ang kanyang madokumento. Tiningnan siya ni Rendra nang may purong pagkamuhi na nagpatigas sa kanyang dugo. Hindi pa ito tapos, sabi niya sa pagitan ng mangipin. O, tapos na ito, sagot ni G. Hendra. At kung maninikman ninyo muli ang aking kliyente, hindi lamang ako magsasampa ng kaso, sisiguraduhin ko rin na malalaman ng lahat kung paano tinrato ng mga anak ni Doña Sofia ang tanging tao na nag-alaga sa kanilang ina hanggang sa katapusan. Yogyakarta, isang maliit na bayan. Ginu, ang reputasyon ay mabilis na nasisira. Sumakay si Rendra sa kanyang sasakyan ng walang sabi. Ang dalawang lalaking nakasuot ng suit ay sumunod sa kanya. Ang makina ay umuhong at umalis sila sa mataas na bilis, nakiwan ng ulap na alikabok na nakhtataho sa kalsada sa loob na ilang minuto. Nang tumahimik ang alikabok, bumaling si Sinta kay G. Hendra. Maraming salamat po, G. Hendra. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo, ngumiti ang abogado sa unang pagkakataon. Hiniling ninyo sa akin na protektahan kayo, Aling Sinta. Nangako ako na hindi ko hahayaan ang kanyang nga anak na manakot sa inyo. Ibinigay niya sa akin ito upang ibigay sa iyo kapag dumating na ang panahon. Kinuha ni Sinta ang sobrenamay nanginginig na kamay. Sa loob nito ay may isa pang sulat. Mas maikli kaysa sa una. Sinta, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ang aking maanak ay sinubukan na kunin ang iniwan ko para sa iyo. Alam kong gagawin nila ito. Kaya naman kumuha akong pinakamahusay na abogado sa Yogyakarta at binayaran ko siya ng maaga upang ipagtanggol ka. Hindi ka nag-isa, hindi ka kailanman nag-isa. Gamitin mo ang natuklasan mo upang makabuo ang isang buhay na karapat-dapat sa iyo. At kung kailanman magduda ka sa iyong sarili, alalahanin na mas naging anak ka sa akin kaysa sa 3 anak na aking ipinanganak. Pinindot ni Sinta ang sulat sa kanyang dibdib na may luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Sa pagkakataong ito, hindi ito luhang sakit, ngunit isang bagay na mas malalim, pasasalamat, pagtubos. Naglagay si G. Hendra ang kamay sa kanyang balikat. Ngayon, Aling Sinta, pag-usapan natin kung paano natin poprotektahan ang inyong natuklasan sa bahay na ito. Kailangan nating ilipat ito sa isang ligtas na lugar bago pa man may mas dumating na naghahanap. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho si Sinta kasama ang abogado upang masecure ang kayamanan. Dinala nila ang lahat sa bangko sa Surabaya, kung saan nila ito itinago sa isang safe. Binenta nila ang maalahas at gintong baras ng paunti-unti sa pamamagitan ng auction house at discreet na mga pawn shop upang hindi makakuha nga atensyon. Ang pra ay higit pa sa inaasahan ni Sinta. Ang magintong baras ay nakakahalagang halos 2 bilyong piso, maantikong alahas na 1.5 bilyong piso pa. Ang mabangnot, bagaman ang ilang denomination ay hindi na ginagamit, ay napalitan ng halos 500 milyong piso pa. 3 bilyong piso isang kayamanan. Ngunit hindi nawala ang kanyang bait.
Alam niya na ang pera ay maaring maging biyaya o sumpa depende sa kung paano ito ginagamit. Nakita niya kung paano sinasayang ng mga anak ni Doña Sofia ang kanilang mana. Kung paano ang kasakiman ay nakpabulag sa kanila sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali. Ang unang bagay na ginawa niya ay ang mahanap ng disenteng bahay para sa kanyang pamilya. Hindi niya gusto ang marangya o kapansine-pansin na bahay, tanging isang ligtas at komportableng lugar kung saan maaring lumaki ang kanyang nga anak ng mapayapa. Pagkatapos nga mga linggo ngang paghahanap, nakakita siya ngang maliit ngunit marangal na bahay sa isang nayon malapit sa Yogyakarta. Ang bahay ay may 3 silid tulugan, isang maluwag na kusina, isang bakuran na may lumang punong ang bangga, dumadaloy na tubig at kuryente. Wala namang maluho, ngunit lahat ng kanilang kailangan. Nang una nilang pumasok sa bagong bahay, tumakbo sina Aisha, Rizky at Aditi mula sa silid patungo sa silid na may kumikinang na mga mata. Hindi sila makapaniwala na ito na ang kanilang bahay, na bawat isa sa kanila ay makakaroon ng sariling kama, na mayroong banyo na may mainit na tubig, na may kusina na may gas stove at refrigerator. Ang unang gabi nila sa bagong bahay, ang nga bata ay umiyak ng masaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, natulog sila sa totoong kama na may malinis na spray ng walang lamig, walang takot. Umupo si Sinta sa gilid ng kama ni Aditya, hinahaplos ang kanyang buhok hanggang sa siya ay makatulog, at siya mismo ay tahimik na umiyak. Ngunit ito ay luhang pasasalamat, luhang kaginhawahan, luhang isang taong sa wakas ay makahihinga pagkatapos halos malunod. Kinabukasan, nakpalista si Sinta kina Aisha, Rizky at Aditya sa magagandang paaralan. Bumili siya ng uniforme, libro, backpack, bagong sapatos. Nagbayad siya ng tutor upang tulungan silang makahabol pagkatapos ng ilang buwan na walang pasok. Tiniyak niya na mayroon silang lahat ng kailangan nila upang magtagumpay, ngunit itinuro rin niya sa kanila ang halaga ng pagsisikap at kapakumbabaan. Tuwing gabi pagkatapos ng hapunan, sila ay nagsasama at nagkukwento si Sinta sa kanila tungkol sa kanilang paglalakbay, tungkol sa bahay na putik na halos sumira sa kanila, tungkol sa kabutihan ni Doña Sofia na nakatago sa likod ng kanyang masungit na ugali, tungkol sa kung paano ang katapatan at pasensya ay sa wakas ay nagbunga. Nais niyang maalala nila kung saan sila nanggaling upang hindi sila maging tulad ng maanak ni Doña Sofia na sinira ang lahat. Dahil hindi nila kailanman nalaman ang pakiramdam na wala. Nag-invest din si Sinta ng bahagi ng kanyang pera sa maliit na negosyo. Nagbukas siya ng isang sewing at workwear shop sa lokal na pamilihan. Nagtrabaho siya ng 2 babae mula sa nayon na mga biyuda rin at nahihirapang pakainin ang kanilang nga anak. Makasama silang tumatahing nga uniforme sa paaralan, damit pang trabaho, at mga espesyal na order para sa mga lokal na residente. Ang negosyo ay hindi siya ginawang napakayaman, ngunit binigyan siya ng kalayaan at layunin. Hindi niya nais na umupo lamang at gastusin ang pera mula sa kayamanan na kanyang natakpuan. Nais niyang magtrabaho. Nais niyang patunayan sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak na ang dignidad ay nagmumula sa pagsisikap, hindi sa swerte. At sa natitirang bahagi ng kanyang pera, ginawa ni Sinta ang isang bagay na sa tingin niya ay sasang-ayunan ni Doña Sofia. Gumawa siya ngang maliit na pondo upang tulungan ang iba pang mga biyuda sa mahirap na sitwasyon. Mga babaeng nawalan ng asawa at walang suporta, mga nag-iisang ina na nahihirapang palakihin ang kanilang mga anak. Nagbigay siyang maliliit na pautang na walang interes, tinulungan silang makahanap ng trabaho, nagbabayad ng matrikula ng kanilang mga anak. Hindi siya gumawa ng publikasyon, hindi nagyabang, tumutulong lamang sa katahimikan sa parehong paraan tulad ng isang tao ang tumulong sa kanya noon. Sa tuwing tinutulungan niya ang isang desperadong ina, naaalala niya ang kanyang sarili na nakaluhod sa lupa sa harap ng bahay na putik, umiyak dahil sa pag-aakalang nawalan na siyang lahat.
Naalala niya kung ano ang pakiramdam ngang walang pag-asa, walang mapupuntahan, walang tutulong. At nangako siya sa kanyang sarili na hanggat siya ay nabubuhay, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na walang ibang babae ang makakaranas ng ganitong kawalan ng pag-asa ng mag-isa. Lumipas ang mga buwan, ang tagulan ay dumating at umalis, lumaki at umunlad ang mga bata. Si Aisha ay naging pinakamahusay na estudyante sa kanyang klase, palaging umuwi na may perpektong marka at papuri mula sa kanyang guro. Si Rizky ay nakahanap ng kanyang pagmamahal sa football at sumali sa koponan ng paaralan, naglalaro tuwing hapon kasama ang kanyang bagong kaibigan. Si Aditya, na dati ay laging umiyak at takot, ngayon ay tumatawa buong araw. Tumakbo-takbo sa bakuran, humahabol ng paru-paro at naglalaro sa aso na inampon nila mula sa lansangan. Pinanood ni Sinta ang pagbabago ng kanyang anak na punong ang puso. Hindi na sila ang payat at takot na mga anino na kanyang dinala mula sa bahay na putik. Sila ay malusog, masaya, punong ang buhay ng mga bata. Mayroon silang kinabukasan, mayroon silang pag-asa, at iyon ay higit pa sa lahat ng ginto at alahas sa mundo ang tunay na kayamanan na ibinigay ni Doña Sofia sa kanya. Isang hapon noong Disyembre, nagtatahi si Sinta sa trasa ng kanyang bagong bahay nang dumating si Aisha na may daladalang pahayagan. Mama, tingnan ninyo ito. Ito ay bahagi ng social section ng Yogyakarta newspaper. Mayroong maliit na balita tungkol sa pamilya ng kanyang dating amo. Si Rendra ay kinailangang ibenta ang mamahaling bahay ng kanyang ina upang bayaran ang kanyang utang sa sugal. Si Dewi ay sinasampahan ng kaso para sa 100 milyong pisong hindi nabayaran. Si Fajar ay inaresto dahil sa pagmamaneho ng lasing at pagbangga ng kanyang sasakyan sa isang pampublikong fountain. Ang tila walang katapusang mana ay dumulas mula sa kanilang mangga daliri sa loop lamang ng wala pang 1 taon. Binasa ni Sinta ang balita ng 2 beses at pagkatapos ay dahan-dahang ibinulsa. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan, hindi siya nakaramdam ng paghihiganti. Nakaramdam lamang siyang malayo na kalungkutan para sa 3 taon na hindi natutunan kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Mayroon silang lahat. Pagmamahal ng isang ina na kahit mahirap ay minahal pa rin sila. Kayamanan na sapat upang mabuhay ng komportable sa buong buhay. Oportunidad na maging mabuting tao. Ngunit pinili nila ang kasakiman kaysa pasasalamat, galit kaysa pagmamahal, pansamantalang karangyaan kaysa pangmatagalang seguridad, at ngayon binabayaran nila ang kanilang mga presyo. Mama, ayos lang po kayo? Tanong ni Aisha na nag-alala. Ngumiti si Sinta at hinaplos ang kanyang buhok. O, mga anak, ayos lang si Mama. Iniisip ko lang kung gaano kahalaga na pahalagahan ang mayroon tayo at huwag kailanman maging taong nananakit ka iba upang makakuhang higit pa. Tumango si Aisha ng seryoso. Bagaman hindi sigurado si Sinta kung lubos niya itong naiintindihan, ngunit okay lang iyon. Bata pa siya. May oras pa siyang matuto at naroon si Sinta upang turuan siya. Bawat hakbang. Isang Sabado sa katapusan ng Disyembre, dinala ni Sinta ang kanyang maanak pabalik sa nayon ng Karanganyar. Nais niyang makita nila ang lugar kung saan nabago ang kanilang buhay. Ang lugar kung saan halos mawala ang lahat, ngunit sa halip ay nakahanap sila ng pag-asa. Ang bahay na putik ay naroon pa rin, ngunit mas gumuho kaysa dati. Ang pader ay halos ganap na gumuho. Ang bubong ay lumubog sa lub. Ang mga ligaw na puno ay nagsimulang tumubo sa pagitan ng mga guho. Walang nakatira doon, walang nais dito. Ang 4 na tao ay nakatayo sa harap ng mga guho, nakatingin sa lugar kung saan nagbago ang lahat. Bakit po tayo bumalik dito, Mama? Tanong ni Rizky. Yumuko si Sinta at kumuhang isang pirasong lupa mula sa lupa. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay. Naramdaman ang bigat nito, ang magaspang na texture. Dahil gusto ni Mama na makita ninyo kung saan tayo nanggaling. Gusto ni Mama na maalala ninyo na may panahon na wala tayong anuman.
At gusto ni Mama na malaman ninyo na kapag mayroon kayo sa buhay, huwag kailanman kalimutang magpasalamat at magbahagi. Itinuro ni Aditi ang tuyong punong mahogani kung saan sila naglibing ng kahon. Doon po ang dati naming kayamanan. O, mga anak, dati doon, yinala ni Sinta siya at niyakap ng mahigpit. Ngunit ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman nasa loob ng kahon na iyon, Aditya. Ang tunay na kayamanan ay may nagtiwala sa Mama. Na may nagtiwala na karapat-dapat ako sa mas magandang bagay. At ngayon, gagawin natin ang parehong bagay para sa iba. Lumapit si Aisha at niyakap ang kanyang ina. Sumama si Rizky. Ang apat ay nakatayo doon, nakakayap habang ang hangin ng Disyembre ay mahinang humihihol sa ibabaw ng tahimik na lambak. Ito ay isang sandali na alam ni Sinta na kanyang aalalahanin magpakailanman. Isang sandali kung saan napagtanto niya na ang lahat ng pagdurusa, lahat ng takot, lahat ng kawalan ng pag-asa na kanyang naranasan ay nagdala sa kanya dito, sa lugar ng kapayapaan, sa lugar ng pagmamahal, sa lugar kung saan maari siyang tumingin sa hinaharap ng walang takot. Kinabukasan, idinonate ni Sinta ang lupa sa pamahalaan ng nayon upang magtayo ng isang barangay hall, isang lugar kung saan ang mapamilya sa lambak ay maaring magsama-sama, kung saan ang mabata ay maaring maglaro, kung saan walang dapat makaramdam na iniwan. Hindi niya ito pinangalanan sa kanyang sariling pangalan. Pinangalanan niya ito sa pangalan ni Doña Sofia upang maalala ng mga tao na kahit ang mga taong mahirap, mapait at komplikado ay kung minsan ay nagtatago ng kabutihan sa kanilang mga puso at na kung minsan ang pagtubos ay dumarating ng huli ngunit dumarating pa rin. 2 taon ang lumipas, nakaupo si Sinta sa terasangang kanyang bahay, nagtatahi, habang ang araw ngang hapon ay nagpinta sa langit ng kulay kahel at lila. Ang kanyang anak ay naglalaro sa bakuran. Si Aisha ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin habang siya ay nakalubok sa kwento. Si Rizky ay gumagawa ng bahay-bahayan mula sa mga sanga. Ang kanyang dila ay nakalabas sa konsentrasyon habang siya ay nagaayos ng isang komplikadong istruktura. Si Aditya ay humahabol sa aso na inampon nila ilang buwan na ang nakalilipas. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hapon. Ang radyo sa kusina ay nagpapatuktok ng lumang kanta. Ang amoy ng bagong lutong pritong tempeh ay lumalabas sa bintana. Mayroong malinis na damit na nakasabit sa sampayan, mahinang gumagalaw sa hangin. Lahat ay simple, lahat ay tahimik, lahat ay sapat. Nagpasok si Sinta ng karayom at nagpatuloy sa pagtahi na may maliit na ngiti sa kanyang labi. Wala ng luha, wala ng takot, wala ng pagdududa. Tanging kapayapaan at pag-asa at katiyakan na ang lahat ng sakripisyo ay sulit, na ang lahat ng paniniwala ay nabayaran, na sa huli ang katapatan at kabutihan ay palaging makakahanap ng kanilang gantimpala. Iniisip niya si Doña Sofia, ang mapagamak na matandang babae na nagpabago ng kanyang buhay. Iniisip niya ang lahat ng gabing walang tulog, lahat ng pagamak na kanyang tinis, lahat ng sakripisyo na kanyang ginawa. At ngumiti siya dahil alam na niya ngayon na wala ni isa sa mga iyon ang sayang. Bawat luha, bawat pasensya, bawat kilos ngang katapatan ay naging binhi na itinanim sa lupa na tila tigang, ngunit sa huli ay namulaklak sa isang bagay na maganda. Mama, tawag ni Aditya mula sa bakuran. Tingnan ninyo, nakahuli akong paru-paro. Itinabi ni Sinta ang pananahi at naglakad patungo sa bakuran kung saan ang kanyang bunso ay nakatayo na may nakakuyom na mga kamay, kumikinang ang mata sa kasiyahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga kamay at lumipat ang paru-paro. Ang kanyang asul at gintong mga pakpak ay kumikinang sa ilalim ng sinak ng araw ng hapon. Napakaganda, sabi ni Sinta na niyakap si Adya. Ngunit kailangan natin itong palayain, mahal. Ang ilang mga bagay ay masyadong maganda upang kulungin.
Tumango si Aditya, tinitingnan ang paru-paro na lumilipat pataas sa langit. Tulad natin, Mama, lumilipat na rin tayo ngayon. Naramdaman ni Sinta ang pakirot ng kanyang nga mata. Mas lalo niyang niyakap ang kanyang anak. O, mga anak, tulad natin, lumilipat na rin tayo ngayon. At doon sa bakuran kanilang maliit na bahay na may papalubok na araw sa abot-tanaw at ang kanyang nga anak sa paligid niya, sa wakas ay naunawaan ni Sinta ang tunay na kahulugan ng mana ni Doña Sofia. Hindi ginto, hindi alahas, hindi pera, ngunit tiwala, pag-asa, at paniniwala na bawat isa, gaano man kababa ang kanilang kalagayan, ay karapat-dapat sa isang pagkakataon na lumipad. Kung minsan, ang tila isang sumpa ay talagang isang biyaya na nakabalat kayo, tinuruan tayo ni Sinta na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa panlabas na anyo, ngunit sa dignidad na ginagamit natin upang harapin ang bagyo ng buhay. Kapag minamaliit kang mundo at nagaalok ng mga mumo, huwag sumuko. Marahil doon mismo, sa kung ano ang hinahamak ng lahat, nakatago ang iyong kayamanan, ang katapatan, tiyaga, at isang marangal na puso ay hindi kailanman napapansin, kahit na kung minsan ang gantimpala ay matagal dumating, at tandaan, ang manakmamana ng walang pagsisikap ay mawawala ng hindi naunawaan. Ngunit ang mga bumubuo ng may sakripisyo ay hindi kailanman makakalimutan ang halaga ng kanilang mga pag-ari. Huwag malitin kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyong makamay dahil kahit sa pinakasimpleng putik ay maaring nakatago ang ginto. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, magugustuhan ninyo ang masusunod na kwento. Kaya pindutin ang subscribe button sa channel na ito. Naway pagpalain kayo ng Diyos.